to Kultura Podcast. Kilala nyo na, kabanda ng lahat. And kasama ko ngayon. Kung ang batas sa basehan ng bawat horado, para sa akin, kapag kinuha ka nila, dapat alam nila na yun yung music Yun mo. yung music Number mo. one. Pangalawa, That's right. kukunin ka nila, kasi Yun yung music mo yeah. Hindi ka naman nila kukunin pag... Yo. Bulldog. Hey. Ay ano naman ko lagi lang subok. Ini-enjoy ko lang itong mga damo. Kung kasalanan mo sa iyong mata, biyaya ang pinadama. Sisindi magdamag, ano, ina mo. Nagsimula sa tibag na puro tangkay. Pala na ng yosi na nagiging pipe. At pinakilala ang ebot ng tropa. Mula noon lagi-lagi na kami magkasama. Sa hirap at ginawa, problema o biyaya, parehas tinanggap. Pasasalamat kay Bathala, pinagpala kay Maria. Sa piling mo laging masaya. Pake mo, fuck you go. Ano naman ko lagi lang subok. Ini-enjoy ko lang itong mga damo. Kung kasalanan mo sa iyong mata, biyaya ang pinadama. Sisindi magdamag, ano, ina mo. At tandaan mo ako ang batas! Yo! Welcome sa isa na namang episode ng Basehan ng Bawat Horado. Ako ang Batasyo. So yeah. Saint Ice versus Sorgenio. Alam ko na napaka solid ng third round ata ni Sur dito. Parang hindi ko alam kung kakwentuhan ko nito si John Leo ba o si Doc Panda. Basta pagkatapos ng event, meron ako nakakwentuhan. Tas yan yung sinabi niya kaagad. Ang lakas ng third round ni Sur. Problema sa kapag nasasabihan ako ng gano'n, nag-expect ako. Tas kapag in-expect ko, sobrang lakas. Biglang baka kulang. Pero ito, tingnan natin. Balita ko sobrang solid nga. Syempre Saint Ice, alam natin Parañaque represent. Ano kaya, homie Sur, alam natin na nakalaban ko dati, natalo ko niyan dati. So yeah, tingnan natin. Zoning. Sa panahong ako ay bata pa sa Baguio, doon sa kalye ng Rimando, habang pagala-gala lang at nakatambay kada kanto, iniiwasan mga 5-0 para magbalik tanaw sa mga lumang kwento. Yeah. Sana solid na salpukan to. Parehas palaban to. Tingin ko, sinabi ko sa prediction ko, Saint Ice. So tingin ko mali ako doon. Tingin ko si Sur nanalo. Excited at the same time medyo nanginibago, nangangapa ako kasi medyo matagal tayo nawala, pero syempre bilang battle MC bumabalik naman yan eh. Kung gaano ka taas yung excitement, ganun din ka taas yung anxiety para sa akin. Magiging dikdikan din tong laban na to kasi malakas din naman si Saint Ice bumuo ng mga pyesa niya. Syempre sa freestyle ability niya, feeling ko doon tayo medyo dehado tayo doon kasi hindi ako masyadong skilled sa freestyle, so baka lumamang siya doon sa angulo na yun. Paangat lang na paangat yung kalidad ng mga card, kaya mas tumataas din yung pressure na mag step up. Hirap ako sa
mga nabuo ko dahil hindi ko siya wala akong masyadong info kay Saint Ice. So, ni-utilize ko na lang kung ano yung mga alam ko sa kanya at saka base sa mga napanood ko. Kaya, yun. Para siyang smash Generic mouth bars is na the way, brawler, na punch after punch, aggressive pero versatile din, kaya niya mag-adapt kung saan mo dadalhin yung laro, kaya niyang mabuhay doon at kaya niya din mangkatay doon, kaya lagi kang on your P's and Q's kapag kalaban mo kagaya ni Sorhenyo. Ayun, Saint Ice, good luck sa atin at syempre kung sino man manalo, okay lang yun kasi magkabrad naman tayo. Kaya yun, ngayon pa lang, congrats na sa ating dalawa. Yo, tol! Salamat sa pagtanggap ng battle at kahit friendly tong battle natin na to, I'm sure na magiging sobrang competitive siya at sana ma-enjoy nila. Sana ma-enjoy ko ang gagawin nyo. Yo. Sarap lang ng feeling na ngayon, araw-araw ako nakakapag-review. Araw-araw ko to ginagawa ngayon. Meron akong pagkakataon sa mga susunod na araw, na araw-arawin. Kanya, by the time na matapos ko tong marathon ko araw-araw, updated na ako, kumbaga up to date na ako sa Flip Top. Late lang yung upload. Yan. Kumbaga nag-iipon na ako ng mga uploads ko para sa mga susunod na linggo ngayon dahil may pagkakataon akong gawin yun. So yeah. Left top, second side, 15. Nandito pa rin. The Phil Invested, Muntinlupa. Pangapat na laban na natin ngayong gabi. What's up, Shoutout sa pare? lahat mga kasama natin dito. Shoutout sa lahat ng suportang tunay, live at online. Shoutout sa isang special na bisita natin galing pang Australia at representing Tasmania din na si Greeley. Flip top, magingay para sa parating nating laban. Oh. Shoutout sa lahat ng mga represent collab para sa lahat ng tulong, suporta at syempre gasolina rin para sa buong liga. Real Jokes Clothing, High Minds, Crown Manila. Ito, Unhinged, silipin nyo yung mga represent collab designs pero yung mga ibang disenyo rin nila baka para sa inyo at magustuhan nyo yan pang battle gear natin lahat. At sa kanan ko, silang Cavite at Baguio represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Sorhenyo. Salamat sa galawan na nakuha sa mga veteranong manong tsaka kuya. Kayo nagturo nun sa akin mula una na dapat ay mapalagaw ang atamo ng mula. Sorhenyo, shoutout nga pala kay Junel Lara ng biyaherong maniniyot ng Taiwan, syempre kay Madam Erlyn Xiao, kay MC Dudes ng Taiwan, Balagbagan Battle, syempre Archslide, Stephen Family, Retreat Paradise sa Silang, Sir Choi, Sir Al, Ghetto Garage, syempre OBP 13, kay OG Rim, Laser, Kuya Dwayne ng Apocalypsis, si OG Poste, Galvez, at syempre buong Mactao. Let's go! Syempre, Box and Dough, shoutout sa kanila. At Black Manila, Linya Linya. Shoutout sa OBP 13. Parang kilala ko yung ilang pangalan na yun na ano yan, dati tambay ako sa Glorieta, tambay din yung mga yan doon. Nagkakasalubong kami. Yeah. Sabi niya si OG Rim, tama, di ba? Sa tingin ko nagkakasalubong kami niyan dati sa Glorieta. So yeah, tangina no. Ano yun? Mahigit 2 dekada na lumipas. Yeah. Ulap Unhinged 7-4, shoutout sa inyo lahat. At sa kaliwa ko naman, Paranaque, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Saint Ice. Kahit mainit yung demeanor ko ay ice cold. Morning routine ko pang American psycho. Palagi winning dito silver, this is white gold. Sa sobrang easy, I could do this with my eyes closed. Motherfucking City Sida, 8 methods, give me the loot, Paranaque mixed martial arts. Pray for us. Gusto ko lang shoutout si K-Ram, shoutout kay Antonym, shoutout kay Unico, kay Marmol, shoutout kay MP3, kay Flick G, shoutout kay Papa Kel, shoutout kay Aubrey, shoutout kay Master Pete, shoutout kay... Huwag na yung mga ibang shoutout niya. Shoutout sa Pray for Us, shoutout kay Papa Kels. Nanalo ng coin toss si Sorhenyo, pinili niya ba una si Saint Ice. Non-tournament battle yung parating. Pakinggan natin, unang banat, second side 15, Saint Ice.
Nalaglag daw ako na semis. Tangina ang malas. Oo, tinalo ako nung katana pero ako yung mas matalas. Ba't ako nag-rebat? Yun yung tinatanong ng fans. Gago, sa sobrang lupit ko, yung rebuttal ko advance. St. Ice versus Surgenio. Grabe ka mag-match up, boss. May wisdom pati husay. Mas random pa ata to sa G-Clown sa isa buhay. Pisikalan game. Oo, kasi papalag to. Sakaling may props to bigla. Walang paluan ng itlog. Baka mas-scramble kita. Si GL daw nagawang mamain nung huli na pagsampangan. Si Ice Rocks daw kailanganin pag kumulit ka't nagmatapang. Kaso kapatid kasi kita, kahit bully ka at palaban, tsaka yung huli kong pinisikal, umiyak tsaka naban. Tangina, sobrang gangster ni Surgenio. Sabi niya kay Mot, Have. Kay Fukuda, kaloka. Kay Krega, wale. Si Bagsik daw, ang bongga. Tanginang bokabularyo yan, ba't ako matatakot dyan? Ngayon, alam na namin ba't gusto mong laro yung man-to-man. Para di halata na bakla yan, tamang geng-geng sa entablado maangas. Siya daw si Fulayang pag tinesting, pambarako karakas. Sakto ako naman, 6 seconds lang natalo ang malas. Aba malamang ako lang yung MC napalag ng mano-mano ng patas. Pero matagal na ako graduate sa bugbugan at sa daragan. Nagmature na yung fanbase, dapat sa sulat na nakasandal. Tsaka natumpok ko na kung bakit kupal ka sa pagtanghal. Talagang mapupuno ng galit pag kulang sa pagmamahal. Kasi ang pagbabalik ng walang naghanap, walang nag-request, sumalang ulit, parang rapido. Mas kapanapanabik pa yung pagbabalik ni Zaldi ko. Walang nakapansin na absent ka, kaya palaging galit to. Walang naghanap sa'yo, putang ina, daig ka pa ng lighter na dispo. Kahit sabihin, pagbabalik niya, para may hype to sa intro, walang pake sa pagpahinga na parang Zaitong nagnido. Sa tagal mong nawala, nakabalik na ako sa flip top at umabot din ng semis. May bagong meta, nagpa-Gcash sila Atoms, Blizzard, Cripply. Si Sak, yung nagkakalat nun, nagkabisa na ng mabuti. At sa pangalawang pagkakataon, bati na si Lipram tsaka Looney. Si Poison nagsando. Si Fukuda tumaba na. Nasa porno na si Zaito. Nagsusuklay na si Katana. Simpleng recap kung di mo halata yung liga masagana. Para makita mo gaano kasaya sa flip-top pag wala ka. Pero di ba sanay ka naman na wala kang fan? Ako, sanay ako sa aircon. Pag naghangin, matatrangkaso. At natutulog nga sa ref to, di mapapanis mga gawa ko. Tinalikuran ka nila pagkat na-exhaust, nag-iinit ka na sa tao. Nung yung fans kay GL nakasentro, dinibdib mo na masyado. Kaya di ko na kailangan na rainy season para ma-upset ka. Sa feminine mo kahit period magagalit na. Pero Sa feminine mo, kahit period, magagalit na. alam ko na yung reason ng gagangster pa. Para kahit man lang minsan madamang wanted ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bigyan ko 9 si Ice sa first round. Salamat sa lahat na naghahanap sa akin, no? Na nagsasabing bumalik na ako kasi yun yung sinabi ni Ice na parang matagal pa lang wala si Sur, no? Kumbaga wala naghahanap, ganon. Hindi ako sure, wala ako dyan sa Pilipinas, hindi ko narinig ang mga tao. Pero ako narinig ko yung sigaw ng ilan na gusto kong bumalik. Yeah, so na-appreciate ko yun kahit naiistorbo ko
dahil meron akong nakafocus ako sa mga ginagawa ko dito, di ba? Pero syempre, gaya nga na sinabi ni Ice, di ba? Kung sa akin may mga naghahanap o looking forward na bumalik ako, ibig sabihin ramdam yung absence ko, di ba? So, yeah. Malay natin. Ayoko magsalita ng tapos, pero sa ngayon, hindi ko talaga siya iniisip. Pero, hindi nawawala ang pagmamahal ko sa Flip Top, sa eksenang yan, sa sinimulan namin yan. Di ba? Nagkataon lang na hindi ko trip bumatel. Pero, nandyan ako para sumuporta, alam mo yun, nandyan ang puso ko. Ganon. Kumbaga, hindi yun ako kailangan. Kumbaga hindi nyo ako kailangan dyan. Marami kayo dyan, maraming bumabattle. Astig na yun sa akin. Kumbaga, okay na yun. Sa ngayon. Pero salamat na meron mga naghahanap sa akin dyan. Yeah. So, bibigyan ko ng puntos yung mas matalas sa simula niya. No? Katana, tinalo nga siya ni Katana pero siya daw yung mas matalas. Tsaka yung advance daw siya mag-rebat. Yun. Tapos siya lang yung lumalaban ng patas. Yun. Zaldico, kung paano niya ginamit yun. Zaitong nagnido sa pahinga. Sa pangalawang pagkakataon, bati na si Lipcram at Looney. Tapos nagsusuklay na si Katana. Ano rin ang ganda lang ng para siyang parang storytelling yung ginagawa niya. Hindi yung typical na punchline atake na, alam mo yun, yung battle rhyming, hindi ganun pero effective pa rin. Kumbaga, hindi mo pwedeng hindi puntusan, di ba? Kasi iba, hindi naman direkta sa kanya pupuntusan mo pa rin yun. O ako, sa libro ko, di ba? Sa papel ko, pupuntusan ko pa rin yun. Di na papanis mga gawa ko, natutulog sa ref. Dinibdib mo na masyado yung wordplay nun sa kay GL, no? So yeah, solid na round. Magandang round yon galing kay Ice. Tingnan natin round 1 ni Sur. Panalo na kagad ako sa first round ni Ice. Kumbaga, okay, sulit. Alam mo yun, yung ganun. Pumota na kagad ako. Judges, yung wanted na punchline, nagamit ko na sa Taiwan yun, ha? Yo! Isang taon na di nakalaban. Kasi si Campo, bebe niya. Pero ako'y biglang tinawagan, puta salamat, pwede na. Pinaghintay mo ko't pinarusahan, tas ito kalaban, leche ka. Sobrang bitin pag sentong harang, baka kung may sayad, pwede pa. Ba't ito kalaban ko, punyemes? Wala bang rapper dyang nice? Ano yan, yung arep mo na lesson? Di kaya ng budget yung price? Panghimagas lang to leche. Isa to sa pang-market mong guys. Pues gagawin ko yung sorbetes, magiging buttered yung ice. Sabi nila, matakot na ako. Kasi lumang version daw ng Ice Rocks, yung sa entablado ay magbabalik. Lalayo na ako, nakakatakot nga yan. Yan yung version na nangahalik. Tinan mo kanina, binanggit pa yung itlog, di ba? Tangina, wala kang duda. Enigma, naghahanap ng itlog, bakla ang puta. Nangahalik to ng kalaban, tangina, galawang pambading. Ta sa MMA, mayabang, kala mo may talent at galing. Nung pinatulog siya, lumayas. Dito, nagbabalik na din. Kasi sa flip top niya lang nagagawa na makaismak sa ring. Ano kung mag-angas yan dito? Hindi nga ako nabagabad. Kasi nagbanta kay Arik mismo. Pero yung sapak di napalapat. 1 dekada na yun iho. Puro lang amba, walang palatag. Habang ako kita sa video, walang banta, gawa na kagad. Sayang na, no excuses para sa akin, pero sayang na hindi ako 100% sa battle namin ni Sur. Parang kung nasa mas magandang mind state ako nun, mas naging maganda sana yung battle namin. Yun. Sayang. Lalo na napapanood ko si Sur na ganyan, yung energy niyang ganyan. Alam mo yan. So, yeah.
Pero yun ang nangyayari sa pagkakataon na yun. So, yun na yun. Kailangan kong maging wala. Ganun eh. Hindi ako naging 100%, hindi naging solid yung material ko noon. Alam kong hindi yun kasing solid ng mga ibang battles na gusto ko talaga yung material ko. Parang ganun. Yeah. Ako'y hindi niyan madadarag kasi laging strap. Si Chris Delano may kasama, they just might get pop. Kahit may rock yan sa pangalan, pare, I ain't shock. Tingin mo kay Saint Ice Rock, well sa akin, I Saint Rock. Kaya daw santo kasi nagbago siya. Sige, yung pagiging fake ay gawin mo. Basta alam namin ni Chris Delano na sa weed at cocaine ay sabik to. Dahil nga sa droga, nagkakaso siya. Yung mga Fed, dinakip to. Feeling santo kang tarantado ka porque pinaraid ka sa inyo? So, nagiging santo kahit adik. Sa religion natin, ayos lang. Porque yung tao, tamang gamit. Agad masasabing righteous yan. Alipin ang source nga itong si Gago. Kapalit pakete ng agord. Kaya pala nag-feeling santo, naging servant of the Lord. At nung huli niyang laban, doon ko nalaman na bipolar yan na lap trip. Kasi si Van pinapangaralan, tapos may reklamo yan na adlib. Astang veterano pinapangaralan yung kalaban, yan yung tactics. Tapos biglang, tanginan nyo, di nyo pa naranasang mabas ng prime na abranatics. Tanginan to, iyakin. Ito ba yung tinuturing yung santo? Yung mga lines niya, mangmang? Mga ngaral, tas reklamo? Yung nasa prime ba, ganyan? Taong simbahan nga tong nerdo kasi halata naman dyan. Kasi pagkatapos niyang mag-sermon, magwawain naman yan. Porque nakaranas lang ng hate, bait-baitan tong si Gago. Ako walang balak maging fake kahit kamuhian at matalo. Banal-banalan yan sa stage para pakitungo nyo mabago kasi daw aangat ang sing kapag binubuhat ng tao. Gusto mo magbait-baitan din ako? Game, mabait na sur? Isa ba, game? Shoutout kay GL dyan, oy pare. Ako'y kaibigan mo't katambal. Yung mga pananakit ko dati, yun ay mali ko na paandar. Nasuspend na nga ako, grabe. Ako'y muntikan pang matanggal. Kaya nagsisisi na ako, pare. Kasi hindi kita nasampal. Tangin. Bully. Kasi wala akong pake kahit mag-init dyan ng hater. Kay Donggalo motivated o pati na rin yung glazer. Habang santo pag sa battle, pang sagrado nga ang way. Kailangan niya yung mas palagi para lang mag-pray. Para lang sa crowd nagiging pleaser upang mabait nyo siyang tratuhin. Kaya nung na-issue ko kay GL, doon lang naisipan na hamunin. Pues mananatiling kontrabida, kayo ay di ko aamuhin. At kung kay GL ako nasira, fuck you, hindi ko aayusin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 din. So, tie sila first round. Siguro sa live, sasabihin ko rin tie eh. Parang parehas nilang binigyan. Di ba? Parang hindi pwedeng may matalo sa round na yon. So, yung price na call out, yung kay price tag, isa pang nakalabang ko, no? Fuck. Tingin ko naman dun sa kung mas maaga siguro kami bumatel, mas maganda yung rehistro nun sa camera. Yun lang naman din yung punto ko dun sa kay Sur. Kung talo ko eh, di ba? Pero mas maganda sana yung replay value. Kung yung kay Sur, kung ano, mas maganda sana yung sitwasyon ko nun. Baga meron ako mga nun eh. May mga challenges ako sa buhay nun eh. Tapos yung kay Price nagkataon, yun nga dahil alas 5 kami bumatel nun. So kung mas maaga, sa tingin ko mas maganda rin yung rehistro sa camera nun. Nalasing na ako nun, nakatulog na ako, nagising, kumain, uminom na ulit.
Umabot na sa ganung level, di ba? Parang tangina. So, yung battle parang para na lang matapos. Parang ganun yung pakiramdam sa akin. Kaya may kuha si Ninya no, naalala ko na nakaupo ako sa stage. Nakaupo lang. Tas ako yung kinuhanan niya na kumbaga, syempre lahat ng tao nakatayo di ba? So ako lang yung kita na sa tingin ko ganun Kasi parang tangina. Gusto ko na matapos yung gabing yun. Gusto ko na makauwi, makatulog. Alam mo yun, medyo ganun na sa akin. Yun. Sayang. Mas na-enjoy ko sana yung moment na yun kung mas maaga nangyari. Pero kaya nga nasabi ko kanina, yun na yung nangyari. Yun yung pagkakataon. Yeah. Hindi siya red carpet, kumbaga. Pero magandang pagkakataon pa rin. At looking back ngayon, astig na nakalaban ko sila. May ganong storya ako laban sa kanila. No? So, yeah. Celebration pa rin yun para sa akin. Di daw siya takot Shit. Hindi ko na ano. Yung call out kay Price, yung battered yung ice, tas yung gawa na kaagad yung tulak yung dibdib kay tas yung Santo pinaparade na wordplay, no? Servant of the Lord. Tapos yung wordplay rin niya sa wine. Tsaka yung Santo binubuhat ng tao. Tas yung kay GL na nagsusorry siya, nagsisisi siya na hindi siya sinampal. Although, syempre, tangina, alam ko hindi trip ni GL na gano'n ang ni Soren sa kanya, pero tangina. Tsaka yung di ko aayusin. Ender ba niya yan? Ender niya ata yan. So, tie sila. Round 2, tingnan natin. Ice. sa Glazers o sa Dunggalo. Panay flexing lang din. Sige nga, bungguin mo yung fanbase ng SB19. You wine. Yun yung sabi ng ulupong. Yung wine. Yun yung sabi ng ulupong. Kasi magkakalat ako ng dugo para nadapa sa komunyon. Pero dehado talaga ako dito kay Sur. Mabangis na kaduelo to. Parang Black Panther lang na suit. Matalim mga pyesa mo. Lahat ng technique tsaka tools. Magaling at kompleto to. Halata naman simulat sa pool. Ang laki ng sombrero mo. Sobrang hip-hop, pati yung sombrero loose din. OG ka na yan. Ang laki ng room for improvement, tapos konti lang laman. Kasi alam nyo yung tunog motus, yung iniinsulto nyo palagi, kesyo sa wordplay lang yung focus, tas walang punto yung atake. Tipong yung mole gagawing mall, yung minus gagawing minus, yung wine gagawing wine. Pinuntusan ko yun. Puntos pa yun, grabe. Oh, kita mo? Pwede yun galing sa tiga-motos, puta si Sur lahat nagsabi. Lamang daw to sa akin kung isusukat yung mga barang nilista. Kasi mas madali daw na makuha na parang inis niya. Malamang madali magets ina-acting mo. Ganto siya, parang airport. Madami signal bago makalanding. Ganto si Dr. Strange kung nakabatak siya ng 1 week para makuha ang yung konteksto. Tsak may action siya palagi. Matanong ko lang, Surhenyo, Jabawakis ka ba dati? Tangina, no? Pero something na hindi ko gagawin sa battle, no? Pero pinuntusan ko yun. Diba? Kasi, tangina tol, sining to. Tapos point-based, malamang sa isang tunog na lang patungo. Parang deal or no deal, puro showcase, tas walang laman laro mo. Palamuti ang bars in the first place. Dapat may aral yan sa dulo. Anong silbi na magandang wordplay kung wala naman yung punto? Parang motor ni Shaboy. Ganun lang din kalalagyan.
Kasi dudurugin ko sa stage tong madali na masakyan. Pero malakas to mag-rebat. Yan ang di nyo nalalaman. Kaya nga mag-rebat kahit yung battle tapos na, tapos hindi siya yung kalaban. Kasi sabi niya kay Plasma, sabi niya kay J. King, sabi niya kay Harlem, puro sabi-sabi to. Tol, ultimo si Zenlook, sabi sa akin, pakisabi sa'yo nung pinagsasasabi mo. Nakaasa sa line map, nakakabuisit ka tropa. Pag may nag-joke, mas malakas niyang uulitin ang puta. Kamote rider siya'y na-stuck, sa ibang linya kumuha. Sige, magdala ka lang ng max, sa akin pang Ilya Tupurya. Tagatong mak, tad-tad pagkat, bagsak to sa bigayan. Basbas to kada pagtatak, pambangkok na likaan. Taga-Bagyo kapag kaakyat, papako sa himlayan. At saktong-saktong wangod ka, pambato ang linyahan. Lambagong pinapakita tas naka-all-in daw. Dapat Enigma sabihan mo yan ng ballin chow. Walang tira sa liga dyan sa bangko, sit down. Malaron man magsigapan na ilang to rebound. Daming hit makikita na mala-rolling loud. Walang it yung pabida napaka-corning clown. Parang sinasapi ang daming ang boses, wow. Panay linya ng iba laman ng all 3 rounds. Ha? Mga menekos laman ng berso, pagkasemento, malabandedo, tanga na yan. Tapos sa Ebro papalaman, wala konseptong idinisenyo o inimbento, mahalaga, mag-eksperimento kang elemento, engot, henyo ka pa naman. Iwan na yan sa laro, hindi naya lang to, putang inayang kap mo, hindi kasya sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bigyan ko 8 points. Second round ni Ice. SB19 rebat. Pinuntusan ko yun. Tsaka yung communion rebat. Pinuntusan ko yun. Jabawaki, sabi ko sa inyo, yun nga something na hindi ko gagawin. Hindi ko may isip sa battle. Pero astig na ginawa niya, naisip niya. Pinuntusan ko yun. Ano mo yung wordplay kung walang punto? Pinuntasan ko yun. Siyempre, madali lang masakyan. Yung pambatok ang linyahan, wang-od. Linya ng iba, all 3 rounds, panay line mark. Kung paano lang yan nilatag na parang ang sama, ang pinasablay niya yung dating talaga. Tapos yung hindi kasya sa'yo, yung sombrero, yung ender, parang banter lang bigla, no? Pampagaan, icebreaker, ganyan. So 8 points yung second round ni Ice. Tingnan natin round 2 ni Sur. Yo! Pinanood ko yung laban niya kay Poison. Sabi niya, mananalamin ka sa aking rounds, kaya patay ka sa bagwa na to. Bagwa. Tama naman. Bilog yung salamin doon sa gitna niya. Pero ang nakakatawa lang ng bongga doon, hindi niya winordplay yung buong bagwa kasi may naaalala siya sa mga octagon. Octagon, no? Hindi mo malimutan yung nangyari? Tang-ina, lipas na yun. Tsaka kita doon sa laban, pare. Grabe ka, tigas mo doon. Pinanood ko yung laban niya sa octagon. Kala ko si Gago, interesting. Ayun, nung pumasok siya sa octagon, etong si Gago, interesting. Yung katawan niya, men, nag-elevate. Hinimatay kagad nung na-straight. May katangahan nga yung Saint. Porque merong art sa MMA, puta sa canvas siya nag-faint. Trying hard na MMA fighter. Di naman nabilang yan sa greats. Tas pag sa battle, Jason Eibler, yan yung hinihirit niyan sa stage. Astang lumalabas yung anger at nagiging hoodlum yan sa rage. Ulul, kaya ka Jason Eibler, natutulog ka sa cage.
Paano Ano na kayong balita kay Jason Eibler, no? hindi ka doon mababaon? Eh yung mga vices mo, madami. Kung dumudurog ka't nagdadamo, yung mga practice mo, wala pre. Kahit magbuhos ka ng ilang taon sa mga Aikido at karate, hindi ka mahuhulma sa octagon kung ikay out of shape palagi. O, sa ilang taon niyang pag-iensayo, wala ding na-achieve to. Hindi niya nakuha yung kampyonato at karangalang ginto. Tingnan mo nga naman yung tadhana, talagang ang labo din, no? Kasi kung kailan ka natulog, dun pa nawala yung dream mo. At dahil sa piso daw na pilak, kay Apex Abra yan na lose. E di nagmistulang crucifixion yung kapalaran niyang na-choose. Eh kasi kasama nga ng Kristo na ipinako dun sa krus. At saktong pilak din yung reason ba't mga gagong yan natus. At nung iniwanan yan ni Chris, siya'y nagkahit nung nagsolo. Siya ay nag-shine at nagningning at nung inalis niya tong bobo. Kaya ba't Saint Pangalan Beach dapat stain ka lang loko? Kasi nung nawala ka dun sa Chris, ayun, kuminang siya ng todo. Oh, masyadong pilit na ba yung stain? Walang konekta yung lakas. Di ba dating teammate niyan si KD, edi connected yan sa RAS? Oh, ngayon yung KD, babad sa Rockets. Di ba yun yung topic at konsepto? Tipong marami siyang konsyerto? O itong RAS, nagpakasanto. Di ba na-stuck sa Sacramento? Anong walang connect? Ganyan mag-wordplay, tanga ka. Kaya mag-wordplay, tanga ka. Ang ina. Di mga wordplay niya? Dahil daw duling si Jonas, kaya meron siyang foresight. 4 foresights. Tinanggal yung S, tang ina Harlem alapag ka din. So tinanggal mo yung S sa sights para Ang kulit na yan, ang angle nila sa battle. maging sight lang, Chong. Hindi mo pa tinanggal yung isa pang S sa sight. Total, height lang yun. Ano ba tong kalabang ko, punyeta? Nag-uumapaw na tanga. Nagbabawas ka pa ng letra, nakukulangan ka na nga. Tas laban niya kay 30. Yung complementary, ginawa niyang complementary. Sobrang weak doon, Pards. So yung elementary, pwedeng elementary para maging lithium bars. Ano daw? Elementary? Lithium bars? Dapat ganyan mag-wordplay, brother. Hindi mga wordplay mong hilaw. Lithium bar, may mass, nagmatter, o diba solid pagbitaw? Kaya round mo na at sana gago, yung mga bara mo maklaro. Kasi kung ganyan pa rin malabo, sa isang gaya ko manalo. Kung puro wak pa rin ang baon niya, wala ring pagbabago, makikita nyo yung santong yari sa kamay ng tao. 1, 2, 3, 4. Bigyan ko 4 points si Sur sa second round niya, no? So, parang nakuha ni Saint yung second round. First round tie, second round nakuha ni Ice. Tapos yung interesting, natutulog sa cage, Ras sa Sacramento, tsaka yung yari sa kamay ng tao, Santo. So, yeah, ako, ramdam ko na kay Ice yung second round talaga. Kahit sa live, malamang yun ang sasabihin ko. Round 3, tingnan natin si Sur. Ay, si Ice. Laglag daw ako nung semis. Kasi laglag siya nung finals. Yun yung pinagyayabang niyan. Tanga yung finalist 12, yung medyo champion, 2 lang. Di ba, G-Clown? Nag-wordplay ka na naman. Walang katuturan tong leche na to. Mzite, next motos, pwede na to. Pero bago yung last round, seryoso. Gusto ko muna magpasalamat sa suportang nyo sa liga. Kahit krisis at lubog ang moral.
Pinag-ipunan ticket, nagtiis sa pila. Basta mapanood lang tong card. Napakamahal pa ng gasolina. Malapit na ako mag-promote ng sugal. Tapos si Sir Henyo naniniwala sa flat earth theory, wala na to sa lugar. Henyo, na naniniwalang nakatira tayo sa isang dambuhalang pizza bugok. Flat earther ka, SIM card mo globe. Kung flat man yung mundo, ay tol, wala ka namang naaapakan na tao. Pero sa flat earth theory, yung hangganan ay ice wall. Di ka makatatagos, gago. Kasi bilog ang mundo. Alala mo nung minatapobre mo si Mot, yung sa pang-hiking na sapatos, naka-fila Grant Hill ka nun, pero siya yung nag-uphill pagkatapos, pati si GL Prines mo, tol, mas nag-click yung IT pagkalaon, kakatulak mo sa chest nung gold, nakuha niya yung one piece pag-aahon. Di ba pagkatapos nun, bumigay sapatos mo, yung karma lap trip talaga, boss, puta humiwala yung soul, parang anak na sinacrifice ni Thanos, yung kung umabot sa tuktok at sa flip-top summit nakaraos at dun mo na napagtanto. Sana may pang-hiking kang sapatos. Bilog ang mundo. Ang ganda, ang ganda. Ang gandang kung paano nyo pinaikot, no? Bilog ang mundo. Yung pa yung sinunod nyo. Bilog ang mundo. Galing, tas flat Alam niyo earth. ba- Ang ganda, daming layers nun. Astig. Idol ko talaga si Mot eh. Kaso kamakailan, may nakaalap akong info. Tangina idol, bakit naman? Nagpatalo ka daw dito. Oo, tinalo niya daw si Mot. Piniplex niya masyado. Pinangangalandakan na yung bata chinibog. Jeffrey Epstein Tagalog. Pero bakit? Pag-usapan mga goat, di kami ni-mention ng tao. Wala kasing nahawa sa buga mo, walang influence sa gawa mo. Wordplay Surhenyo. Kaya tong champion na sunugan, sa akin lapnos, sa sobrang lakas ko, wala kang tumatak na linya, doon palang usapan natin tapos. Kasi saan ba nakilala to? Sa pandidistract ng MC. Yan kinagisnan mo stilo. Puta panis sa'yo si Cripply. Live ka mag-reaction video. Shoutout din sa kanilang dalawa. Pare sila may tattoo sa leeg eh, no? Hindi pa rin siya common. Di ba? Pero ngayon, tangina, puro mga tatuan eh. Kaya nakakatawa lang gusto maging best in this league. Hindi nga mapangatawanan yung respect DMCs. Saan pa nakilala to? Sa paggamit ng props. Diba? Kasi kailangan niya ng gamit para may tira na panalo. Katangian ba ng champion, mga pinagagawa mo? Maglalabas ka ng pansit para yung linya instant na sa tao? Para may sabing may branding at pinakita ka na bago? Gusto mo ng props? Ganto mag-props. Boss Arik. Mami, baka sabihin scripted. Kayo magtaas ng gamit, gagawin ko na topic. Diba? Kasi yung mga freestyle ko na to, hindi sasablay. Nagtaas siya ng sketchbook kasi pag ako nag-draw, nakamamatay. Tangina. Puta, Ang daya nito. Ang daya mo, Ice. ito kalaban ko, tangina daig ko pa na pongger. Pinapakita niya yung lineup, guguhitan ka na sa poster. Ano? Scripted po tangina nyo? Ganyan mag-props. Diba? Dapat mag-focus ka na, Brad. Pinakita niya yung Aqua Plus kasi binubuhos ko lahat.
Tag ina. Di ba? Kaya wag ka na dito. Gumawa ka na lang ng mga baduy mo na love song. At pinapakita niya yung t-shirt ngayong gabi, ako yung champion. Ganyan mag-props. Dapat galing sa iba. Sila pa nagbigay armas para lang paslangin kita! Finishing. Galing sa liga na debate, tas panay ka fallacy. Wala kang linya tumatako kahit na maparody. Kay Jason X, pugot na to, magagawa kang casualty. At tamang flat earth theory kasi sa mundong to wala kang gravity. Ooh. Pero parang hindi ko okay sana yung line pero napaisip ko tangina parang ano ibig sabihin na walang gravity? Levitate ka, lutang ka. Parang hindi sapat sa akin, hindi sapat. Pero bibigyan ko na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ulit sa third round ni Ice. Consistent si Ice sa tatlong rounds niya. 9, 8, 8. Solid. Gandang ano. Kay Suri second round medyo bumaba siya. Tingnan natin kung paano niya babawiin yung third. Dahil balita ko ngayon yung solid niya na round. Tapos yung pwede na to rebat. Tsaka yung anak na sinacrifice ni Thanos, yung pinuntusan ko yung kay Ice, yung sana may pang-hiking kang sapatos, yun ang ganda, ang galing ng konseptong ginawa niyang yun. Tapos bilog ang mundo, yun pa yung sinunod niya. Tapos yung Jeffrey Epstein Tagalog, react, yung parang creeply na nagre-react live. Tapos sketchbook, nakamamatay. Yung poster, dahil lilinyahan na yung pangalan mo, tsaka yung binubuhos ko, lahat, Aqua Flask. Daya mo, Ice, gago ka. Round 3, Sur. Tingnan natin. Yo! Nag-freestyle pa siya gamit yung mga props dyan. Para kunyari, merong aksyon. Tangina mo, nakita ko yan kanina sa likod. Kasama mo lahat yun. Ulol! Pakyo! Tanginan to, cheater. Ulo, ayan o, kita ko yan, nerdong-nerdo. Ayan o. Hoy! Tangina mong naka-champion na t-shirt, gago ka, wag kang pabida. Yan salamin na suot mo, nakita ko yan kanina, suot niya yan kanina. Bobo! Pakyo! Tangina mo ha, huli ka. Okay, huli. Tangina mo ha. Nag-iba-iba pa kayo ng pwesto, mga ulul. Alam nyo bang, wrestling din yung hobby niya. At yan ay isa sa kanyang skill set. Siya ay kilalang Mayhem Branigan. O di ba pangalan niya pang dipshit? Pero dahil wrestler nga si Branigan, at sa ganyang larangan niya na gifted, ay na-apply niya na rin sa battle rap yung atake niyang scripted. Oo, yung freestyle na may topic, na-dissect ko dyan yung gimmick. Ano man piliin dyan ni Arik, may naka-ready yung pansingit. So kung naging topic niya, si Kuya Kebs, ano yung atake mong panghirit? Na para kang si Kuya Kebs kasi yung imahe mo nag-vivid? Sa stage, lahat ng pwede niyong makita, nakapaghanda na yan si Iho. Pinapalabas niya lang na freestyle para mas lalong impresibo. Kaya nung sinitato ni Saki, o di ba bigla ang nagpabibo. Sa turntable siya lumapit na siyang palaging nandirito. Pati yung bottle water kay Jonas, palaging meron yan dito. Diba? Ulol, sa pag-i-scripted mo na freestyle, kala mo yung movement mo wise. Kami hindi mo mamimisguide sa mga stupid mong lies. Kami hindi mo mamimisguide sa mga stupid mong lies. Oo, yung freestyle niya illegal kasi sinulat yan, guys. Kaya si Duling dun yung nabitay, mas naging crooked tong ice. Oo, lahat may pre-made siyang handa dyan. Dinilin lang ka lang yan, Arik. Mas bibilib kami kung grab bag, yung tipong di alam yung gamit. At kung trip niya din yun, fuck that. Mamamatay yan ang mas tragic. Iba yung trip ko, tol, pag grab bag. Kasi bangkay niya lang yung topic.
doon nga kay Saki, sobrang wak. Yung mga bara, pambudoy. Kahit dinamihan niya ribat, talagang nabadibag tuboy. Kaso may pre-med pang ulan. Na siyang inasahan niya ni Doy. At nung tumiming yung ulan, nagkapag-asa yan tuloy. Porque nagamit mo ulan, biglang nanalo ka na doon. Tas sabi mo, ikaw si Iceman? Oo, para kang ganon. Marahil nga ikaw si Iceman yan ng final mo na form kasi lumalakas ka lang kapag may backup ka na storm. Talaga bang, si Iceman ba X-Men? Hindi, no? Parang, saan ba siya? Fantastic, hindi siya Fantastic Four. Fantastic Four si Torch, si Thing, Mr. Fantastic, tsaka yung babae. So, saan si Iceman? Hindi ko na maalala eh. X-Factor? Parang hindi siya kasama ni Storm eh, di ba? Hindi ko maalala na. Kasi alam ko Storm, X-Men. Iceman, hindi siya X-Men sa tingin ko eh. Oh, yung fake rain freestyle niya na-expose. Kasi hinanda mo yun, bangag ka. Tapos tinimingan mo yung Storm at nung natsambahan, pakak na. Kaya tanungin na natin yan, boss. Para mga tao dyan, alam na. Sinasabayan ka nga ba ng Diyos o ikaw yung sumasabay sa Kanya? Stop mo muna yung time ko, Arik. Ituloy mo na lang pag ulan na. Maghintay ka muna, Gagi. Yung mga freestyle ko, maganda. Signal, go signal, report. Wala. Ngayon sa champion ng sunugan, itong kalaban lapnos, sa sobrang lakas ko, hindi umulan. Natakot yung Diyos. Ano lang, no? Ginamit ni Ice kanina yung rhyme na yun. Sayang, kasi parang nabawasan yung dating. Pero pinuntasan ko pa rin. Sana tumigil na pagdalaw. Kasi dahil sa ulang yan, may mga politikong nagnakaw. Kaya ako nga pinapatay itong nagpapaulan kasi sino bang may ayaw? Di ba lahat kayo gusto mamataang bumalik yung haring araw? Kaya, kung ikaw yung stormmaker, Sa tingin ko hindi lahat sila pa. Merong hindi. Diyan. pinagpala ka before, pues dala ko stormbreaker, ito'y palakol ni Thor. At sa palakol ni Thor, patay tong asshole, Brad. Ganyan ako sumisibak paggamit acts of God. Wasak pinakita niya na trick din nagwagi sa bar play. Kaya makikita na sa clip sa mga reels at my day na nagapisa sa legit at na-defeat sa fireway. Kasi ngayon ay tag-init and this is not a nice day. Yeah, solid na round. Pero sa tingin ko sa akin, nakuha ni Ice yung ano na yun. Respeto kay Sur, malakas yung ginawa niya. Bigyan ko 4 points yun. Yung kasama mo lahat yun, yung rebat nun. Bangkay yung topic, yung sa bag, no? Tapos yung natakot yung Diyos, yun nga, astig yun, pinutusan ko yun, pero sayang lang, nabawasan ng impact dahil nagamit yung exact rhyme na yun ni Ice kanina na maaga. Tapos yung Acts of God, pinutusan ko yun. Sa third round, nagigets ko kung bakit malakas dahil parang binrake down niya yung style ni Ice na yung freestyle na hindi, di ba? Pagpalagay na breakdown niya na effective yun, pero yung kung paano niya kinonstruct parang sinasabi lang niya ng naka-rhyme, hindi laging sobrang punchline oriented, ganun. So medyo nabitin ako dun. Although ang ganda na breakdown niya, 'di ba? Pero yun eh, parang kung ginawa niyang mas ma-punchline at malaro yung rhyming siguro, rapping nun, mas maraming naging punto siguro yun, di ba? Pero sa ngayon 4 bibigay ko. So tie sila first round, nakuha na second round ni Ice, yung third din nakuha ni Ice.
tingnan natin sabihin ng judge. Iba ang judgment ko, tingin ko sa lahat. Kung sa live, bibigay ko ng... Siguro pwede ko i-tie din yung third, pero yung sa second, dun sila talaga dun ko ramdam yung diferensya nila. Nakuha ni Ice yun. So, konti, bibigay ko kay Ice. Pero, props sa parehas dahil hindi madali yung ginawa, hindi simple yung ginawa nila. So, yeah, solid. Congrats kay Ice at shoutout kay Sur. Tingnan natin sabihin ng judges. Second side 15. Sureño versus St. Ice. Mag-ice pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng Urado, 3-2. Pero yun yung mga laban ng panalo tayong lahat. Pero boto ng Urado, 3-2. Mag-iay tayo lahat para kay Sureño. 3-2. So, pwede kahit kanino talaga. Ganun yung pakiramdam ko rin dito. Pwede kahit kanino to. Parang hindi fair na may natalo, di ba? Pero kailangan lang may matalo. Kailangan may manalo. Yun. Para rin to yung kalibel nito yung Invictus Katana para sa akin. Parehas na trip kung kumbaga yung ganyang klaseng battle, ganyang klaseng palitan, bakbakan. Yun. Yung dalawang yun so far sa second sight ang solid. Sa sobrang lakas ko, hindi umulan, natakot yung Diyos! Yo, Marshall, binoto ko si St. Ice, isa ako sa bumoto sa kanya. Binigay ko sa kanya first 2 rounds. Sobrang A-game si St. Ice sa second round niya, pinakamalakas yung round para sa akin. Pinaka-close rounds nila is third round. Pwede ko ibigay kay Sur yun dahil mas malakas yung moments niya. Pero either way, 2-1 na para kay St. Ice sa St. Ice. Kay Ram, Sorhenyo versus St. Ice, ang inang laban yun para sa akin. Sobrang dikit lang talaga nung laban na yun sa round 1. Para sa akin, parehong preparado sila. Pero mas nalig siguro para sa akin yung mga baon ni Sorhenyo nung round 1. Sa round 2 naman, sobrang linis na kay St. Ice yun. At inisip ko, nung narinig ko yung round 2 ni St. Ice, inisip ko mahihirapan makabawi si Sur dun sa round niya. Pero nung nag-round 3 na si Sur, ayun, nabalik niya kung ano yung pinakamalakas na suntok na naibato niya kay Sur. Kaya para sa akin yun yung pinaka naging moment dun. Kaya nakuha ni Sur yung round 3. Kaya 1-3, Sorhenyo. Yun, props kay St. Ice. Slack 1, isa ako sa bumoto kay St. Ice, no? Round 1, dikit siya para sa akin. Siguro sobrang gabalahibo lang yung nilamang ni St. Ice. Mas natripang ko lang yung mga angulo, yung mga payoff ng mga setup. Mas natripang ko lang ng konting-konti lang. Round 2, binigay ko yung kay St. Ice ulit. Yun, malinaw yun. Round 2, St. Ice. Round 3, ang ganda ng round 3 ni Sur. Sur nga sana ako, pero ayun nga, sa round 1 kasi medyo lumawang ng konti lang si St. Ice para sa akin. So, 1 and 2, St. Ice, 3, Sur. Thank you. Ayun, isa ako sa bumoto kay Sur. Yung round 1, binigay ko kay Sur, pero para sa akin parang sobrang dikit pa nun eh. Binoto ko si Sur ng round 1 para sa akin, mas marami siyang punchline doon. Pakiramdam ko si St. Ice parang nagpapainit pa lang, at tama nga nung pagdating nung round 2, nung narinig ko yung round 2 ni St. Ice, feeling ko tangina tapos na to. Kung ganyan yung ipapakita ni Sur, tapos yung round 2 ni Sur medyo na flat para sa akin. Yung minsan may mga wordplay siya na feeling ko okay naman, pero nagtataka ako ba't hindi effective. At feeling ko dahil yun sa delivery niya na pantay-pantay masyado, kaya hindi ganong ma-appreciate siguro. Yung round 3, eto na, dito na nagkatalo. Nung round 3, St. Ice, sobrang lakas nung pagpasok niya. Yung mismong bago yung freestyle niya, malakas na yung mismong round niya. Nung freestyle niya pa, sobrang lakas din. Kaso yun nga, sumakto sa round 3 ni Sur na totally diffused siya para sa akin. At napakalaking puntos nun para sa akin. At kaya yun, binoto ko si Sur ng 1 and 3, Sur.
para sa akin sobrang hirap judge pero kailangan talaga mamili. Yung unang round nilang parehas, nagpalitan silang dalawa pero para sa akin natripan ko yung kumbaga diin ng bawat bitaw ni Sur. Sa round 2 naman, maliwanag na malinis yon para kay St. Ice kasi marami siyang mga elements na ginamit, maraming parang bago na yung parang mga gestures ni Soreño na ibato niya ng maayos. Sa round 3 naman, doon na. Nung pinakinggan ko yung round ni St. Ice, kala ko talaga sa kanya na yun. Pero yung strength kumbaga ni Sur, dating-dati pa yon na hindi siya nagpapa-overpower kumbaga sa momentum ng kalaban. Yun talaga yung strength ni Sur. Yun nga, nangyari sa third round, tas parang may connecta pa na nangyari sa connected din sa round 3 ni St. Ice. Kumbaga, hindi siya malayo, pero yun, binigay ko yung boto kay Sur. Pero ang lakas ng laban nila. Yeah, congrats sa parehas. Wow. Grabe yun, talagang back and forth. Siguro, parang eto, mas kung merong battle si Ice na pinaka-solid, mas eto kaysa sa Zaki St. Ice, no? Tingin ko. Hindi ko sure. Napaisip ako, no? Kayo, ano mas solid? Ito o yun? Zaki St. Ice. Pihan, and pinakamasaya ako doon kasi nakita ko na enjoy talaga ng crowd, and kumbaga nakukuha ko na yung tempo, yung timpla sa kung ano ba at paano ba dapat yung mga ipe-prepare pagdating sa big stage. So masayang-masaya ako doon, masayang-masaya ako na ang lakas ng dinala ni Sur. Enjoy yung laban, sobra. Paus na ako, pero yun, solid. Ito kalaban ko, tangina daig ko pa na Ponger. Pinapakita niya yung lineup, guguhitan ka na sa poster! Ano? Scripted po tayo nyo? Panoorin nyo na lang yung video, sobrang ganda nung naging laban at saludo kay St. Ice, napakaganda nung laban. Muntik na ako doon, solid. Nag-on the spot na freestyle si St. Ice, tapos kailangan ko ma-flip yun kasi yung angle ko para sa round 3, para sa scripted freestyle. So, yun yung pinaka turning point. So, naibalik ko yung malakas na angle yun. Pero kung hindi ko naibalik yun, siguro talo ako doon. Sigurado yun. Signal, go signal, report. Wala! Ngayon sa champion ng sunugan, itong kalaban lapnos, sa sobrang lakas ko, hindi umulan. Natakot yung Diyos! Mga plano. So ngayon, nagpo-produce and nagtutuloy-tuloy lang ng lineup para sa Pray For Us. So check nyo yan palagi. And of course, music. And of course, lagi lang nag-iintay sa tawag ni boss. Kahit sino, kahit kailan. I'm coming. Music pa rin, syempre. At yung clothing pa rin natin, Box and Dose apparel ko. Syempre, shoutout nga pala sa Black Manila yan. At yun, ganun pa rin. Business, alaga ng pamilya. At yun, lagi lang maintain sa music. May palabas din tayong mga bagong kanta soon. Maraming salamat palagi sa support sa akin at sa buong liga. At syempre sa Filipino hip-hop tsaka sa Philippine battle rap. Tangina, solid kayo men, and kung gaano ka solid yung ginagawa namin dahil yun sa inyo. So salamat palagi. Sur, salamat. Boss Arik, salamat. Sa buong Flip Top crew, salamat. Peace. Ayun, maraming salamat sa sumusuporta. Lalong-lalo na sa Flip Top. Yan, napakalupit na naman ng mga battles na mapapanood nyo galing sa event na to. At syempre, salamat palagi sa panonood sa amin dito. Yeah, solid. Congrats sa inyo parehas. Makagawa kayo ng napaka gandang battle. Pwedeng masarap balikan lagi. Alam mo yun, yung ganong klase. Yeah. Yun ang best na pwedeng gawin ng mga battle MCs para sa akin. Makagawa ng solid na battle. Importante yung gagawin ng kalaban nyo. So kapag ganun. Kapag meron kayong kakalabanin, factor yun. Diba? So, yeah. Yun lang. Salamat sa lahat ng nakinig, nakitrip. Alam nyo na yan. Paulit-ulit. Pero kung di ka pa nagsasubscribe, mag-subscribe ka na aking
Okay? So, yes, dire-diretso lang tayo dito sa second sight na mga battles, no? Solid. Sana walang pangit na battle. So yun, sa lahat, hanggat sa muli pare, kita-kita soon. Peace lagi at pagmamahal lang lagi mga